Kumusta na si Kim Chu ngayon araw na ito? Ano-ano ang hilig ni Kim Chu pag wala siyang trabaho o taping sa set? Saang lugar madalas si Kim Chu tuwing gusto niyang mapag-isa? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Excited na ba kayo? Simulan na natin. Si Kim Chu ay kasalukuyang abala sa kanyang 20th anniversary sa showbiz, kung saan nominado pa siya bilang Outstanding Asian Star sa 2026 Seoul International Drama Awards para sa kanyang pagganap sa The Alibi. Kahit patuloy ang kanyang pag-host sa It's Showtime, naging usap-usapan siya ngayong araw matapos makatanggap ng online criticism dahil sa isang naging biro niya kay Riza May Dizon sa program. Narito ang mga detalye tungkol sa kanyang mga hilig at pinupuntahan kapag walang trabaho. Mga hilig ni Kim Chu kapag walang taping. Kapag bakante ang kanyang schedule, ibinubuhos ni Kim Chu ang kanyang oras sa fitness, pagnenegosyo, at pag-aalaga sa sarili. Bukod sa mga naunang nabanggit, narito pa ang ilang mga partikular na hilig at pinagkakaabalahan ni Kim Chu kapag wala siyang taping, paggawa ng vlogs, masigasig siya sa pag-shoot at pag-edit ng mga video para sa kanyang YouTube channel. Dito niya ipinapakita ang kanyang mga travel, hamon, challenges, at day in the life na mga kaganapan upang manatiling konektado sa kanyang mga tagahanga, pagluluto at pagbabake. Mahilig din siyang mag-eksperimento sa kusina. Madalas siyang mag-bake ng mga pastry at magluto ng iba't ibang putahe na natututunan niya mula sa kanyang mga biyahe, pangangalaga sa mga alagang aso. Bilang isang dog lover, ibinubuhos niya ang kanyang bakanteng oras sa pag-aalaga, pagpapaligo, at pakikipaglaro sa kanyang mga alagang aso sa loob ng kanyang bahay. Pamamahala ng negosyo, aktibo siya bilang CEO ng kanyang handbag brand na House of Little Bunny Philippines. Nag-aaral din siya ng mga short courses sa labas ng bansa, gaya ng kinuha niyang business management course sa Paris para mapalago ito. Bilang CEO ng House of Little Bunny Philippines, seryoso si Kim Chu sa pagpapalawak ng kanyang negosyo sa pamamagitan ng formal na edukasyon at estratehikong pagbubukas ng mga pisikal na sangay. Narito ang mga pinakahuling detalye sa kanyang buhay negosyante ngayong taon. Ang short course ni Kim Chu sa Paris noong Abril taong 2026, pinasalamatan at hinangaan si Kim online matapos niyang lumipad patungong Paris, France para kumuha ng isang short business management-related course. Ginamit niya ang kanyang bakasyon mula sa showbiz upang matutunan ang mga advanced na estratehiya sa pamamahala. Layunin nitong mas mapatibay ang kanyang kaalaman sa pagpapatakbo ng kumpanya at paghawak ng mga empleyado para sa kanyang lumalagong bag brand. Ang paglago ng House of Little Bunny Fang brand na nagsimula bilang isang online shop noong Oktubre taong 2022 ay mabilis na nag-transform sa isang malaking retail venture, pisikal na headquarters at tindahan. Bukod sa kanilang Manila headquarters, binuksan na rin ang kanilang physical store para sa mga walk-in customers sa Quezon City, Timog Avenue. Paglawak sa Visayas, noong Nobyembre taong 2025, formal niyang binuksan ang kauna-unahang House of Little Bunny PH pop-up store sa Visayas na matatagpuan sa SM City Cebu North Wing. Abangan sa Mindanao, kararating lang ng anunsyo ngayong buwan na opisyal nang magbubukas ang kanilang bagong sangay sa Mindanao sa darating na ika-11 ng Hulyo taong 2026. Direktang kolaborasyon, personal siyang lumipad patungong Bangkok, Thailand noong Pebrero taong 2026 upang makipagpulong sa orihinal na may-ari ng brand para sa mga bagong abot kayang disenyo na gawa sa genuine leather. Kamakailan lang noong ika-22 ng Mayo, inilunsad nila ang kanilang pinakabagong disenyo na tinatawag na Aria Bag. Spas at massages, upang mag-reset mula sa stress. Nagpupunta siya sa mga spa kahit isang beses sa isang linggo para sa nakaka-relax na masahe. Dahil sa kanyang napaka-busy na schedule sa araw-araw na pag-host at pag-taping, itinuturing ni Kim Chu na isang hindi pwedeng mawala na, non-negotiable, ang kanyang lingguhang pagbisita sa spa. Narito ang iba pang mga detalye kung paano niya ito ginagawa upang ganap na mag-reset mula sa pagod. Ang spa at self-care routine ni Kim Chu. Paboritong uri ng masahe,
madalas siyang pumili ng mga deep tissue massage o aromatherapy. Dahil napaka-athletic niya, bikang, jump rope, at pilates, ang malalim na masahe ay tumutulong upang mapagaan ang tensyon sa kanyang mga kalamnan at maiwasan ang mga body pain, koneksyon sa pagpapaganda. Para kay Kim, magkadugtong ang kalusugan at kagandahan. Bukod sa nakasanayang masahe, regular din siyang nagpapareserba ng oras para sa mga skin at body treatment sa mga sikat na piling klinika gaya ng Bello Medical Group kung saan isa siya sa mga pangunahing endorser. Mental reset, ang isang oras o higit pa na pananatili sa loob ng tahimik na silid ng spa, na walang hawak na cellphone at malayo sa camera, ang nagsisilbing pinakamabilis niyang paraan ng meditasyon upang ihanda ang sarili sa susunod na linggo ng trabaho. Guilty pleasures, hilig niya ang kumain ng fried food, mag-shopping, at magpa-manicure at pedicure. Sa kabila ng kanyang napakahigpit na fitness routine, hindi ipinagkakait ni Kim Chiu sa kanyang sarili ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kanya. Ang mga guilty pleasures na ito ang kanyang paraan upang mapanatili ang balanse sa kanyang buhay. Narito ang mas malalim na detalye sa mga paborito niyang gawin para mag-enjoy. Ang kanyang pagkahilig sa fried food bagamat kilala sa kanyang fit na pangangatawan, aminado si Kim na mahina ang kanyang karakter pagdating sa mga piniritong pagkain. Paborito niya ang fried chicken, french fries, at iba pang malulutong na sitsirya. Upang hindi maapektuhan ang kanyang kalusugan, ginagawa niya itong reward o gantimpala sa sarili pagkatapos ng isang linggong paspusang pag-eehersisyo at pagdidyeta. Shopping bilang stress reliever. Bilang isang fashion icon at negosyante, mahilig si Kim na mag-ikot sa mga mall o mag-browse online para sa mga pinakabagong uso sa pananamit. Paborito niyang bilhin ang mga sapatos at mga designer bags na ginagamit din niyang inspirasyon para sa kanyang sariling handbag brand. Bukod sa luxury shopping, nasisiyahan din siyang mag-shopping ng mga gamit sa bahay at mga grocery kapag siya ay nasa ibang bansa. Pampering, manicure at pedicure. Ang pagpapanatili ng malinis at magandang mga kuko ay bahagi ng kanyang lingguhang ritual sa pag-aalaga sa sarili. Madalas siyang pumunta sa mga eksklusibong nail salon sa Metro Manila o kaya ay nagpapatawag ng home service kapag masyadong siksik ang kanyang schedule. Mahilig siya sa mga malalinas na classic at neutral tones, ngunit paminsan-minsan ay sumusubok din siya ng mga makukulay na nail art na bumabagay sa kanyang mga karakter sa telebisyon o mga dinaluhang events. Saang lugar siya madalas pumunta para mapag-isa? Kapag gustong lumayo ni Kim Chiu sa ingay ng showbiz at magkaroon ng me time, pumipili siya ng mga lugar na malayo sa Pilipinas o kaya naman ay nagbibigay ng matinding pribasya. Los Angeles, California. Dito ginawa ni Kim ang kanyang kauna-unahang major solo travel. Ito ang naging takbuhan niya upang mag-relax at maglakad-lakad ng mag-isa bago makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang solo travel sa Los Angeles, California ay isa sa mga pinakamahalagang milestone sa buhay ni Kim Chiu. Ito ang naging patunay ng kanyang paglago bilang isang independent na individual, malayo sa kanyang nakasanayang buhay sa Pilipinas. Narito ang mga detalye sa naging karanasan ni Kim Chiu sa kanyang pagpunta sa LA para magpad-isa. Ang karanasan ni Kim sa kanyang unang solo travel pagtakas sa showbiz bubble. Sa Pilipinas, palaging may nakakakilala at nakabantay kay Kim. Sa LA, nagawa niyang maglakad-lakad sa kalsada, sumakay ng pampublikong sasakyan, at magkape sa mga gilid-gilid ng walang humahabol na fans o kamera. Pagharap sa takot, aminado si Kim na bago ang biyaheng ito, takot siyang mapag-isa dahil sanay siya na laging may kasamang personal assistant, handler, o pamilya. Ang pag-navigate sa malalaking kalsada ng California ng mag-isa ang nagbigay sa kanya ng bagong kumpiyansa sa sarili. Paboritong me time activities. Habang nag-iisa sa LA, ginugol niya ang oras sa pagbisita sa mga museo, pagtakbo at pag-eehersisyo sa mga sikat na parke, at paghahanap ng mga lokal na kainan upang subukan ang mga paborito niyang fried food at burgers. Ang transisyon mula me time patungong friend time
Matapos ang ilang araw na ganap na pagpapakalayo at pag-recharge ng kanyang mental health, dinalaw naman ni Kim ang kanyang mga malapit na kaibigan na nakabase sa US. Ginamit niya ang natitirang bahagi ng bakasyon upang mamasyal sa mga sikat na atraksyon gaya ng Universal Studios at Disneyland, na nagkumpleto sa kanyang balanseng bakasyon. Paris, France at London, paborito niyang destinasyon sa Europa kapag mahaba ang bakasyon. Dito ay nagagawa niyang mamuhay ng simple, mag-aral ng mag-isa, at maglibot sa mga sikat na pasyalan nang walang nakakakilala sa kanya. Amanpulo, Palawan para sa lokal na bakasyon na nangangailangan ng luxury privacy, kilalang pumupunta si Kim sa mga eksklusibong island resorts gaya ng Amanpulo upang takasan ang stress ng syudad. Hindi pa makakauwi sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo, Tatay Digong, Duterte. Siya ay kasalukuyang nananatili sa detention center ng International Criminal Court, ICC, sa Scheveningen, The Hague, Netherlands. Hindi pa makakauwi sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo, Tatay Digong, Duterte. Siya ay kasalukuyang nananatili sa detention center ng International Criminal Court, ICC, sa Scheveningen, The Hague, Netherlands, noong ika-22 ng Mayo taong 2026, formal na ibinasura ng mga hukom ng ICC Trial Chamber 3 ang kanyang hiling na pansamantalang makalaya. Ayon sa korte, walang sapat na pagbabago sa kanyang sitwasyon upang payagan siyang makalabas ng piitan habang gumugulong ang kaso. Narito ang mga pinakahuling kaganapan ukol sa kanyang sitwasyon ngayong linggo. Kasalukuyang sitwasyon ni Rodrigo Duterte sa ikpagtanggi sa pagpapalaya, binigyang diin ng korte na mas mataas ang flight risk o posibilidad na hindi na bumalik si Duterte kapag pinalabas. Ito ay matapos niyang hindi siputan ang kanyang confirmation of charges hearing noong Pebrero at magpahayag na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC, hindi pagdalo sa status conference. Noong nakaraang Martes ika-23 ng Hunyo taong 2026, hindi dumalo si Duterte sa ikalawang status conference ng kanyang kaso. Pinayagan siya ng korte na katawanin muna ng kanyang bagong lead defense counsel na si Attorney Peter Haynes dahil administrative lamang ang talakayan. Gayunpaman, iniutos ng ICC na kailangan na niyang humarap ng personal sa susunod na pagdinig sa ika-7 ng Setyembre. Gitgitan sa mga kagamitan at pera, ngayong araw, ika-27 ng Hunyo taong 2026, naging mainit ang usapin matapos harangin ng kampo ni Duterte ang hiling ng prosekusyon na siyasatin ang mga nakumpiskang susi at i-freeze ang anumang perang nakuha sa kanya noong siya ay arestuhin. Tinawag ito ng kanyang abogado na isang fishing expedition na lumalabag sa privacy ng pamilya Duterte. Takdang araw ng paglilitis, pinal na ang desisyon ng ICC na simulan ang formal at malawakang paglilitis, trial, sa kanyang mga kasong crimes against humanity sa darating na ika-30 ng Nobyembre taong 2026. Ano ang nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas ngayon? Sa usaping pampulitika at pamamahala sa bansa, patuloy ang pag-usad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa kabila ng umiiral na tensyon, posisyon sa ICC, naninindigan ang kasalukuyang administrasyon na hahayaan nitong gamulong ang proseso ng batas sa pandaigdigang korte at tatanggapin ang anumang pinal na desisyon ukol sa dating Pangulo, ugnayan ng mga alyansa, patuloy ang hidwaan at malalim na lamat sa pagitan ng Paksyong Marcos at ng pamilya Duterte, partikular na kay Vice Presidente Sara Duterte, na lalong naging komplikado dahil sa pagkakakulong ng matandang Duterte sa labas ng bansa. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Kim Pao updates ay shout out ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanunood sa akin updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please follow, subscribe, watch till the end and comment. God bless po sa ating lahat.